2032. Napakaseryoso po ito na akusasyon, mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi nagdesisyon sa merito yung mga justices ng Supreme Court. Nagdesisyon sila base sa benepisyo. Di ba po? Yun ang lumalabas. At ito ay isang korupsyon, mga kababayan. This is a serious allegation na siguro kailangan tingnan ito ng National Bureau of Investigation at ng DOJ. Kausapin ninyo itong si Antonio Montalban. Gaano katotoo itong insider ng Supreme Court na nagsabi sa kanya na nagkagapangan. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So pag-usapan natin muli ang mainit na issue ng pagbasura, pag-declare ng unconstitutional sa impeachment, articles of impeachment or impeachment case laban kay Sara Duterte. Kasi kanina, nagsagawa po yung mga grupo na nag-file ng impeachment case laban kay Sara Duterte. Nagsagawa sila ng mga pagkilos. Yan po. Defend the Constitution. Impeach Sara. Huwag i-dismiss. Ituloy ang paglilitis. Galit na galit po yung mga mga iba-ibang grupo. Yan members of Tindig Pilipinas nagkaisa. Members of Tindig Pilipinas nagkaisa, Kalipunan, Siklab, and other citizens who filed the impeachment complaint gathered at the Boy Scout Circle in Quezon City on Saturday, ngayong araw na to voice their outrage over the Supreme Court's dismissal of the impeachment case against Vice President Sara Duterte. The groups led a protest and noise barrage to express that what they called a resounding show of frustration and dissent over the High Court's ruling. I think magiging sunod-sunod po ang pagkilos ng iba-ibang mga grupo dahil sa ginawang ito ng Supreme Court. And kung totoo po yung pinost ng isang journalist na si Antonio Montalban II, isang journalist and columnist na lumalabas may nangyaring gapangan. Sabi nga nang nabasa natin na mga reactions, baka niya talagang totoo yung sinabi ni Patidongan, yung witness po sa missing sa Bungero, na pati ang Supreme Court infiltrated ng mga makapangyaring tao, referring doon sa sabit, mastermind ng missing sa Bungeros. Kung sa issue ng missing sa Bungeros, may ginawang pag-imbestiga yung Department of Justice at nakipag-coordinate sa mga justices ng Supreme Court para tingnan ang possibility na pati yung mga justices infiltrated ng mga makakapangyarihang tao. Anong rason na dito sa issue ng impeachment, ganun din po? Kaya talagang seryoso po itong issue ng pag-dismiss, pag-deklarang unconstitutional ng articles of impeachment. With the post ni Antonio Montalban, kanina na-discuss ko na ito, ulitin natin ngayon para siguro ang purpose natin mga kababayan, matingnan ng National Bureau of Investigation at ng DOJ gaano katotoo ito na nakuha ang information, insider daw mismo ng Supreme Court. Sabi po ni Antonio Montalban, yan there will be no more impeachment trial. Very serious yung kanyang post. A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the Supreme Court anytime now. So ito pinablis mga kababayan. Pinost niya 2 days before na ilabas kahapon yung desisyon. Pero ang pinost niya po sakto. Yung information na nakuha niya eksakto sa naging desisyon ng Supreme Court. Yan A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero redefined forthwith installed the trial is because the Supreme Court anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional. Joel Villanueva is assisting Escudero in installing the trial. 12 justices vote
for its unconstitutionality. All 12 are Rodrigo Duterte appointees. The insider said it was Bongo who managed the loyalty of these justices. Go was a beneficiary of Escudero's budget insertions. But there's a serious catch. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice Marvic Lunen, an Aquino appointee. Escudero has promised a reward. Lunen will be President Sara Duterte's appointee as Chief Justice. At 62, Lunen still has 8 years to go before retirement. He turns 70 in 2032. Napakaseryoso po ito na akusasyon, mga kababayan. Ang ibig sabihin, hindi nagdesisyon sa merito yung mga justices ng Supreme Court. Nagdesisyon sila base sa benepisyo. Di ba po? Yun ang lumalabas. At ito ay isang korupsyon, mga kababayan. This is a serious allegation na siguro kailangan tingnan ito ng National Bureau of Investigation at ng DOJ. Kausapin ninyo itong si Antonio Montalban. Gaano katotoo itong insider ng Supreme Court na nagsabi sa kanya na nagkagapangan. Ayan Imagine, mga kababayan, talagang seryoso siya. The ponente of the decision will be Senior Associate Justice. Yaman talaga ang sumulat po. Marvic Lunen. Kasi prinomisahan daw ni Escudero na pag nanalong presidente si Sara, kasi siyempre hindi na ma-impeach, qualified siya na tumakbo sa 2028. So, magiging appointee siya for Chief Justice. Di ba napakaseryoso yung post, mga kababayan, nitong si Antonio Montalban? Sa madaling sabi, ibininta yung desisyon, mga kababayan, ng Supreme Court na i-declare na unconstitutional yung impeachment case laban kay Sara Duterte. Ibininta nila in exchange sa promise. Baka nga hindi lang promise, baka may dumaloy po. Di ba? Ito mga haka-haka, mga kababayan. Lalo pat may mga ganong kwento tulad ng sinabi ni Patidongan. Infiltrated niya pati ang Supreme Court ng issue sa missing sa Bungero. Nagmamalakian niya yung mastermind na pati Supreme Court pwedeng mabili. So kasiraan po ito ng Supreme Court, mga kababayan. Kagalang-galang na Supreme Court. Ako po, ayaw kong maniwala nito, kaya importante, siyempre, may sumingaw. Sabi nga po, walang usok na kung walang apoy. Di ba po? Mabuting tingnan siguro, mga kababayan. Kasi sakto po itong post ni Montalban. Only 2 justices will descend. Benjamin Caguioa and Raul Villanueva. The first and only appointee so far of BBM. Si Caguioa, appointee ni Aquino. All this, of course, stand on a big if. If the info from the Supreme Court insider informer will come to pass and proven to be true. Na-prove natin na totoo nga, sakto yung lumabas na desisyon, pati yung number of justices po na pumirma para ideklarang ang constitutional, 12 po, sakto. You see? So credible yung insider sa Supreme Court po. Whether the insider is telling the truth or not, the paramount response from us is vigilance. Another era of impunity may come our way, one in which the highest court of the land has become political in a hyper-partisan way. Another Duterte of the worst kind will come to power in 2028. Will the Filipino public tilt towards mass indignation? Will the House initiate another impeachment complaint next year? If it comes to pass, the BBM government will effectively become a lame duck. How will it respond to such a travesty of the Constitution? So, tingin natin, may weight yung mga argumento na sinabi dito sa kanyang post ni Antonio Montalban II, isang journalist columnist, mga kababayan, contributor sa Vera Files at saka sa Inquirer. Crisscrossing Mindanao yung column niya sa Inquirer. So, I suggest to the Department of Justice, mag-initiate siguro kayo ng investigasyon. Saka yung NBI, tingnan ninyo ito kasi kawawa. Kawawa ang ating mga mamamayang Filipino kung ang Supreme Court
base rito sa pwede nang gapangin at hindi na sa merito at tumitingin mga kababayan kundi sa benepisyo. Di ba po? Pag ganyan, hindi na natin mapagkakatiwalaan ang ating justice system, mga kababayan. At sabi nga natin, tama, na wala ng tiwala yung mga AJK families ng AJK victims. Kaya, final nila ang asunto sa ICC. Kasi majority sa mga justices ng Supreme Court, appointee po ni Digong. So ako po, mataas pa rin ang ating respeto, mataas pa rin yung ating tiwala sa Supreme Court. But with this information, medyo nagdududa na tuloy tayo. Importante po na maimbestiga po ito. Ngayon, sabi dito, House to assert independence in impeach process. Sabi ni House spokesperson, Attorney Princess Abante, they will discuss with the Solicitor General their next legal steps once they have a full copy of the decision. Asked if another impeachment process will be initiated against Duterte once the ban expires, Abante said it will be up to the members of the 20th Congress, which will officially convene on Monday, July 28. Sabi niya, we will continue to stand on the premise that the House did its part according to the Constitution, according to its rules, and according to prevailing jurisprudence. Ngayon, sabi naman po ni Kiko Aquino D, shocking, puzzling, and confusing. One of those who filed an impeachment complaint against Duterte described the Supreme Court decision. I am disappointed, but at the same time, no matter what happens, the fight goes on. Aquino D, a co-convener of Democracy Network Tindig Pilipinas, said in an interview with Historicon One News. As citizen niya, I did everything in my power. I believe I did all my duties to hold public officials accountable, sabi po niya. He added, noting how institutions of government drag their feet with regard to Duterte's impeachment. The impeachment complaint filed by Aquino D and other organizations was among the three that were archived by the House of Representatives, which later adopted a fourth complaint. It took the Senate 4 months for it to start the process despite the constitutional provision mandating it to start the trial forthwith. Why is it that the government, our public officials who bear the greater responsibility to uphold and defend accountability under the Constitution are the ones who always fall short? He said what happened was not in line with the idea of the 1987 Constitution, which was passed during the presidency of Corazon Aquino, his grandmother. Aquino D said they will look into possible next steps, including refiling a complaint once they have a copy of the entire decision. We'll be waiting for the Supreme Court decision to be released because what happened was very shocking, puzzling, confusing. Tingnan ninyo yung usapin ninyo si Antonio Montalban kasi lumalabas nagkagapangan po. Kaya hindi na sa merito tumingin yung mga justices kundi sa benepisyo. Yan ang lumalabas doon. Seryoso yun na post ni Seryoso yun na post ni Antonio Montalban, mga kababayan. Hindi dapat yun palampasin ng ating mga authorities kasi mawawala ng tiwala ang ating mga mamamayang Pilipino sa mismong Korte Suprema. Ito po si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya. Pakinggan natin yung kanyang sinasabi. Report po ito ng Philippine Star. Nangyari pagbabasura, pagbabalahura sa ating konstitusyon kahapon. Nangyari pagbaliwala sa separation of powers, nangyari pagbaliwala sa sariling desisyon ng Supreme Court. At narito tayo para sabihin na ipagpapatuloy natin ang panawagan at pagdidiin na panagutin dapat si VP Sara Duterte sa kanyang pang-abuso sa kapangyarihan at pagnanakaw sa kabanang bayan. At tayo nananawagan sa Senado at Kongreso na igiit ang kanyang karapatan at kapangyarihan na dapat ituloy ang impeachment trial. Kasabay nito, gusto natin ipaalala sa taong bayan na ang konstitusyon kahapon ay binali ng Korte Suprema na kanilang baguhin ang interpretasyon
konstitusyon, na kailangan baguhin ang mismong House rules, na kailangan baguhin ang mismong procedure ng impeachment para paboran ang isang nagnakaw at isang nang-abuso sa kapangyarihan. Gusto rin natin ipaalala sa mga taong bayan na dapat tayong mag-iit at singilin ang mga justices ng Supreme Court. Sa lahat ng legal na pamamaraan, kasama dyan ang impeachment. Dahil sino na lang ang lalapitan. So magkakatulong yun. Kung plano ninyong i-impeach, tingin ninyo, may abuse of power. Yung mga justices ng Supreme Court, impeachable officers po, ang mga justices ng Supreme Court. Pwede silang mag-initiate niyan sa Congress. Tulad ng ginawang impeachment case laban kay Chief Justice Corona. Saka kay ay kuwaran to pala yung kay Sireno. Kay CJ Corona po. Pag-aralan ninyo kung may pang-abuso na ginawa ang ilang mga justices po. Anyway, yung may kapangyarihan po kayo sa Congress. Di ba? Kung hanggang sa Korte Suprema, nandun ang galamay ng Duterte. Ano sa mga sir, ang implication tao ba? Alam ko Napakalaki ng implication ito sa taong bayan sapagkat nakita natin na pwede palang tumakbo ang mga tiwaling opisyal sa gobyerno na Korte Suprema at doon magtago sa mga procedural at technical issues. Nakita ng taong bayan na pag pala nangailangan tayo ng sandigan sa katarungan, hindi na pala yun ang Korte Suprema. Sige sir, di na push through yung sa Senate sir na impeachment. Ano yung We will continue yung pag-hold accountable kay Sara Duterte sa iba't iba mga legal processes. Kasama dyan, yung patuloy na pag-file ng mga criminal complaints at iba pang mga civil cases dahil sa kanyang corrupt practices na ginawa nung siya ay nasa DepEd hanggang siya ay nasa Vice President's office. Mga kababayan, magpantay po tayo. Nangyayari pong muli ang tokhang. Nangyayari pong muli ang impunity. Kung dati ang impunity ay sa pagpatay na walang habas, ngayon po ang impunity at kawalan ng pananagutan ay sa pagnanakaw at pang-abuso sa kapangyarihan.